Hello mga ka-farmland, once again ito si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. At ito po yung right of way, yung tinuturo ko, papasok po doon sa property. Then ito mga ka-farmland, merong linya ng kuryente at meron din pong source ng tubig dito. Then yung property na ipapakita ko sa inyo mga ka-farmland, meron po itong dinadaluyan siya ng ilog or ano. Mamaya makikita po ninyo. Then ito yung barangay road nila. Ayan. At malapit din po ito sa barangay hall po nila. Then, yan, papasok po ako mga ka-farmland, at tapusin nyo lamang po yung video na ito para makita po ninyo yung ganda ng property na ito. At bago po ako magpatuloy mga ka-farmland, sana dun sa mga bago naming viewers, wag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. At ito mga ka-farmland, may dadaanan po tayo dito na maliit lang po na tulay. Sa ngayon po kasi ang pwedeng makapasok dito ay yung mga tao lang po, pathway lang po siya. Pero kung sino po yung mag-a-avail po nito ay pwede pong gawan ng kalsada po talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sakop po ng property. Then dito rin sila kumukuha ng source ng tubig para ipandilig doon sa mga pananim po nila. Ayan mga ka-farmland, tapusin nyo lamang po yung video na ito at makikita ninyo kung gaano po kaganda. At ang lugar po na ito, accessible din po ito mga ka-farmland dahil malapit po ito sa eskwelahan, pati sa bayan at sa mga karatig na bayan din po ng Quezon. Ngayon pag-usapan natin mga ka-farmland kung ilang oras po yung biyahe from Manila hanggang dito sa Lopez, Quezon ay nasa 5 oras. Honest lang po ako sa inyo, depende po yun dahil alam naman natin sa Manila ay matraffic. So mag-add na kayo ng 1 oras pa, no? Then dito sa property po na ito mga ka-farmland, napakadami pong tanim katulad po ng nyog, karamihan po kasi dito ay nyog at umaabot po sa 1,300 na puno ng nyog. Then meron din pong iba pang mga tanim dito. At depende na rin po sa inyo mga ka-farmland kung ano po yung gusto ninyong itanim pa or idagdag dito. Tulad ng gulay or yung mga prutas na pwede po ninyong ibenta sa merkado. So ito, ang lupa po na ito mga ka-farmland ay nasa 85% po yung flat. No, yung the rest po is hindi naman siya mabundok or slope lang po siya. Makikita po ninyo sa dulo na napakaganda ng lupa po na ito mga ka-farmland. Then, pwede rin po kayo dito maglagay ng inyong tawag dito, mga manok or hayop po katulad po ng kalabaw, kambing, kabayo, kung ano po yung gusto po ninyong i-breed sa lugar po na ito. Then, pwede rin naman kayo magtayo dito ng inyong fish pond dahil alam niyo naman merong umaagos na tubig. Kanina sa unang video na nakita po ninyo mga ka-farmland. At marami pa rin po kayong pwedeng gawin dito, katulad ng resort, katulad ng bahay bakasyunan, camping site, kung ano man yung gusto po ninyo mga ka-farmland, bahala na po kayo. Then ito nakikita nyo kung gaano kaganda yung property na ito mga ka-farmland. At ngayon mga ka-farmland, pag-usapan na po natin ang total area nitong farm. 5 hectares po ang lawak po nito. TCT title, ready to transfer po sa makakabili. Buhay na buhay po ang may-ari. At 3 meters po yung lapad ng kalsada dito. Depende na po rin po sa inyo kung palalaparin nyo pa. At ang nyog po dito ay umaabot ng 1,300 pieces na nyog. Estimated lang po yun. Tingin ko mas marami pa po yung puno na pwede po ninyong mapakinabangan sa property na ito. So ano pang inaantay ninyo mga ka-farmland? Tumawag lamang po kayo sa mga numerong naka-flash dyan sa inyong mga screen. At of course mag-set na po tayo ng inyong mga tripping. At yun po, maraming salamat sa inyo mga ka-farmland at sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa amin. Muli ito si Jem, ang inyong tagapaglingkod at tagapagbalita ng magagandang property. Have a nice day po mga ka-farmland. Ingat po kayong palagi.